Continue po tayo mga ka-treasure hunter sa ating pong pagbabahagi ng mga tuldok o dots na kung saan iginuhit sa bato ng mga Hapon. So pag-usapan po natin ng mga dots na iginuhit sa bato. So ito pong dots na ito makikita po natin mga ka-treasure hunter ay dalawa. So kapag may nakita tayong dalawa na dots na nakaukit sa bato, ang kahulugan po niyan ay small road. So ang tinutukoy niya ay ang maliit na daanan. So maaring may makikita pa kayong mga sign doon sa maliit na daanan na kung saan kanya pong tinutukoy. So tinutukoy po niya ay ang maliit na daanan, maaring yung lumang daanan ng mga sinaunang tao. So kanya pong tinutukoy ay small road mga ka-treasure hunter kapag nakakita tayo ng dalawang tuldok lamang sa bato. Susunod, so pong mga dots na ito ay may nakakita na po ng mga katiits natin sa Mindanao na kung saan ito po ay mga nakalinya na may makita tayong nakalinyang mga butas. Ito po ay marami mga katiits at ang tinutukoy po ng dots na ito na nakalinya mga ka-treasure hunter ay sure deposit. So kung magtatanong po tayo kung saan ang deposito, may makikita po tayo sa paligid ng mga sign pang iba na kung saan nagsasabing dyan ang deposito. So ang meaning lang po ang ating kinukuha kung ano po ang kahulugan kapag nakakita tayo ng ganitong sign. So mahalaga po na mayroon tayong alam kung ano po ang kahulugan ng mga ganitong sign na nakalinya na butas. So tandaan po natin yan na ang ibig sabihin yan ay siguradong may nakabaong kayamanan. So sure deposit ang ibig sabihin po niyan mga katiits. Susunod po ay ang dots na ito na kung saan may nagpadala po sa atin ng message or picture na kung saan may nakita siyang ganito or maging ang iba pa natin katiits ay maaring nakaka-encounter na ng ganito pong klaseng dots. So ang ibig pong sabihin ng dots na ito na naka-triangle mga ka-treasure hunter ay object. So ang ibig pong sabihin ng object ay bagay. So karamihan pong object ay maaring mga bagay na bilog na katulad ng mga gemstone, diamond or ano pang klaseng mga object na kung saan tinutukoy ng naka-triangle na butas, naka-triangle na inukit sa bato na kung saan yan po ang kahulugan niya ay object. So pag sinabing object, yan po ay bagay na kung saan maaring gemstone mga ka-treasure hunter. Susunod, ito pong dalawang butas na ito mga katiits. So ang kahulugan po ng dalawang butas na ito na parang circle, yun kanina ay parang dots, ito naman ay pabilog na inukit sa bato. Yan po ay sinasabi niyang find another sign. Sabi niya find another sign, sabi niya. So hanapin nyo daw ang sunod na mga marker, find another sign. So hindi pa siya kontento, siya pa ay naghahanap ng susunod na namang mga markers. So confirmation sign ang sabi niya. So maghanap po tayo sa paligid ng panibago na namang mga sign na kung saan nagtuturo po sa treasure. So hindi po direktang nagsasabi ng sikreto sa ilalim kapag may nakita tayong dalawang bilog na kung saan inukit po sa bato mga katiits. So kung titingnan natin parang mata. So usually pag parang mata baka sabihin natin ay dyan na. Hindi po. Yan po ay nagsasabing find another sign mga katiits. Sunod na naman po itong nakalinya na naman na dots mga ka-treasure hunter. So iba naman ang meaning nito sapagkat ito ay 6 na dots. Yung kanina ay 7 dots, 2, 4, 6. Pero mas maliliit itong dots na ito kumpara sa kanina. So mas malaki yung dots doon kanina. Subalit ang sign na ito ay ang meaning ay position of rock in the river. So ibig sabihin ang posisyon daw ng bato na katulad nito ay hanapin ninyo doon sa ilog. So pag itinatak ito sa bato, ang pupuntahan ninyo ay ang ilog na kung saan may napafile ng bato na kaparehas dito sa inukit. So confirmation din
Ibig sabihin, puntahan ninyo yung ilog, sabi niya, position of rocks in the river. So, nandoon sa ilog ang nakaposisyon na bato na nakaganito. So, pag sinabing ganito, nakaposisyon, malalaking bato yan na nakalinya, nandoon ang nakatagong kayamanan. Yun po ang itinutukoy ng dots na inukit nito, na inukit niya sa bato ay tumutukoy doon sa ilog na kung saan doon daw ang nakalinya na bato na malalaki na ganitong klase, mga ka-TH. Sunod ay next page, mga ka-treasure hunter. Ito pong magkasunod na bilog na pababa. So marami po tayong makikita nito. At ang ibig pong sabihin nito ay hindi pala. Ito po pala ay tag-iisang bilog. Magkamali. Sorry. So ang bilog po na ito ay parehas sila pero magkaiba po ng meaning. So ang bilog na ito ay nagsasabing object. So pag nakita tayo ng bilog na isa lang, so bilog na isa lang piraso, ang ibig sabihin ay object, mga ka-treasure hunter. So maaring object, ano bang object na yan? Yan po ay gemstone, diamond, basta't mahalagang bagay na kung saan naibalot sa bato, inipit sa bato, or may pinaglagyan na nakasealed na nakaipit lang sa bato. Ayan po ay tinutukoy niya ay object pag bilog na nakaukit sa bato ayon sa Japanese code. Sunod, ito pong bilog naman nakaparehas din sa kanya. So ang meaning din niya ay end of sign. So ibig sabihin, yung mga ginawa nilang mga markers, maaring dyan nagtatapos, kaya sinabi niyang end of sign. Ibig sabihin, nagtapos daw yung mga sign nila and symbols, dyan nagtatapos. Yan po ang kanyang tinutukoy. So dalawa po ang meaning, object at saka end of sign. So tag-iisa lang pala, sorry, nagkamali ako kanina. Kala ko dalawa sila magkasama. So magkahiwalay pala sila. Pasensya na, drawing lang po kasi ito, mga ka-treasure hunter. Sunod, itong bilog na maliit. Kung makikita natin yan, may pagkakaiba, malaki po yan, ito ay maliit. So rock or tree, rich object. Ibig sabihin, rock or tree daw, kahoy or bato na nandyan ang yaman na bagay. So ibig sabihin, nandoon daw sa kahoy at sa bato ang bagay na kung saan magbibigay sa atin ng kayamanan. So ibig sabihin, yung object na tinutukoy niya ay mahal, napakamahal, rich object. Ibig sabihin, maaring diamond, uncut diamond, gemstone na kung saan mamahalin na tinutukoy po ng bilog na nakaukit sa bato. So halos lahat po ng mga bilog na inukit sa bato ay mga gemstone. So bihira lang po ang gold na sinasabi niya. So ayon po yan sa Japanese code, mga ka-treasure hunter. Hindi po natin sariling opinion ito sapagkat ito po ay sinipi natin mula po sa Japanese code, at ang Japanese code ay accurate po yan sapagkat yan po ang ginagamit kapag kukuha po tayo ng license po sa TAPI. So ito pong mga ano na ito, mga markers ay legit po at hindi po ito gawa-gawa lamang natin. Sunod ay itong cross na mga dots. So itong mga cross na dots na ito, mga ka-TH, ay kung mapapansin ninyo ay pantay ang pagkagawa. So taglilima, cross nga talaga, under object deposit. So ang ibig sabihin niya ay under object deposit. Ibig sabihin sa ilalim nito, kung saan ito nakatatak, kung saan ito nakasulat, nasa ilalim po daw, sabi niya under object deposit. Nasa ilalim. So hukayin po natin sa ilalim kung saan ito nakatatak. Sa sunod na naman, itong apat na dots, mga ka-treasure hunter, malalaki po ito. So apat na dots ito na circle. Ang sabi niya, ang meaning niya ay change direction. So ibig sabihin,
Kapag nakita kayo ng 4 na butas na inukit sa bato or 4 na dots, ang ibig sabihin yan ay change direction, mga ka-treasure hunter. So yan lang po ang lahat po ng markers na kung saan galing sa Japanese code na dots po na tinutukoy niya na yun po ang mga meaning. So may karagdagan po tayong idagdag po sa ating nalalaman. Ang mga dots po na wala dito sa Japanese code na ito ay analyzation po yan ng mga treasure hunters na kung saan depende po sa ating pag-analyze, sapagkat ang mga gumawa po ng mga dots na ito ay mga engineer at ang iba ay astronomer po, sapagkat ginaya po nila ang universe sa outer space na kung saan may makikita tayong mga bituin na nagpupurma po ng mga ganito rin, na kung saan sa galaxy ay inuugnay nila yung tinatawag na linya na patriangular, square, at depende po sa connection ng mga bato na kung saan nakaukit itong dots, depende sa hugis kung square, triangle yan po ay may kahulugan sa Japanese code. So idugtong po natin yung mga nakaukit, kung pa square, pa triangle, pa straight line, kung may makuha tayong angle at hanapin natin sa Japanese code, yun po ang karagdagang analysisyon ng meaning ng pag-treasure hunting tungkol po sa mga dots na inukit sa bato. At sana po ay may napulo tayong aral sa ating pong pagbabahagi ng mga dots na ito, sapagkat marami po ang nagtatanong tungkol po dito. So maraming salamat po, EKA Yusuf Yamato.